Woo! Okay. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Naku, meron tayong mga pag-uusapan na matitindi kasi itong si Risa Hontiveros mga pare. Pinapatigil ang gera na nangyayari sa ating mundo ngayon. Naku po, malupit talaga si Madam Epal. Madam Epal. Si Madam Tanim Witness. At si Madam Epal, putsang ina, nangangarap na ikaw yung presidente. Putang ina, yung presidente nga natin, parang reporter lang eh. Hayop na yan eh. At syempre, pag-uusapan din natin mga pare, ito kasing kamera. Ito yung pinaka-topic natin ngayon. Itong kamera, parang nag-aaway-away na sila dyan. Naku po. Bakit sila nag-aaway-away? Pinag-aawayan nila kung sino ba yung nakatanggap ng maleta. Bakit ikaw may natanggap, ako wala? Parang ganun. Ganun ba yan? At syempre sa update ng kalagayan ni Pangulong Duterte dyan sa ICC. Pag-uusapan natin yan lahat ngayon mga pare. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel. At huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Para po sa Facebook, paki-follow po ang aking Facebook page na Paring RJ, sa YouTube Paring RJ TV, sa TikTok Paring RJ Banateros. Ayan po, maraming salamat, palakpakan. O kung gusto niyo mag-join sa ating mga pare sa ating YouTube, pwede rin kayo mag-join at pwede kayo mag-subscribe diyan sa ating Facebook page. I-click nyo lang yung subscribe, may lalabas diyan pag pumunta kayo sa page natin at dito sa may YouTube meron diyan join. Kung gusto nyo lang naman, ito po ay monthly pero malaking tulong na yan para magpatuloy ang channel natin. Kung ayaw nyo naman, okay lang, share at likes lang. Pero walang sapilitan dito Baka sabihin nyo, pinipilit ko kayo. Walang sapilitan dito. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, okay lang naman. Okay. Malinaw po ba yan mga pare? Malinaw, palakpakan ulit. At unahin na natin tong ating mainit na issue dito kay Hontiveros. Naku po. Alam mo, bumuboses si ate. Nakala mo may pakialam sa kanya o pa-main character. O parang siya yung main character para makinig yung mga bansang nagigera sa kanya. Wow! Putang ina, tinatawanan na nga tayo ng buong mundo dahil sa ginawa natin kay Pangulong Duterte na pinadala natin yung alam nyo ba na na lagi ang pinag-uusapan mga pari yung issue ng ICC na yan na pinadala ng Pilipinas, si Pangulong Duterte dyan sa ICC. Alam nyo, usap-usapan yan sa news, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa international news. Kasi sinasabi nila, bakit yung isang inaakusahan pa lamang pinadala dyan sa ICC, dyan nililitis. Pero yung kagaya ni Donald Trump na andyan na yung mga ebidensya, bakit hindi mahuli-huli o makuha ng ICC? Ganon din si Vladimir Putin, di ba? Meron pa silang sinabing iba. Bakit yung isang presidente na inaakusahan pa lamang, talagang pinadala na kagad dyan sa ICC? Kaya nakakahiya tayo mga pare. Nakakahiya ang Pilipinas dahil dito sa mga leader natin, lalong-lalo na dito kay Bongbong Marcos. At ito pa, si Hontiveros. Butangin lang yan. Kala mo may say. Pakita ko sa inyo mga pare. Ito po yan Hontiveros. Pinatitigil ang gera sa Middle East. Wow. So epal. Si ate. Wow. Pansin yarn. May masabi lang Papansin yarn. Ito. Sabi dito, so call. Tigil putukan sa gera na yan. Bumalik sa negosasyon at pilit na pagkasunduan ang mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Wag ka Hontiveros, wag ka mangialam dyan sa sa issue na yan. Wala kang wala kang say dyan. Ang pakialaman mo yung pagtatanim mo ng witness na binibintang sa'yo. Ang pakialaman mo si alias Rene na binayaran mo daw, di umano. Para manira dyan sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Yan ang intindihin mo. Diba? Wala ka namang say dyan. Ang inang yan.
Sorry, pero putangina anong say mo diyan? Ano namang parang big deal ba o malaking mapagbabago mo ba yung mga utak ng mga leader na 'to kung magsasalita ka? Parang hindi naman, Parang hindi at eto pa nga mga pare nakakatakot nga yan, bakit? Kasi yung mga inaano daw diyan, yung mga pinapaulanan ng bomba, yung mga EDCA sites daw na meron diyan sa Middle East. Naku, ang, EDCA site sa'tin kung hindi ako nagkakamali 9. Putyang ina, yari na tayo dito. Wag naman sana, pero putang inang yan. Kung sa mga EDCA sites niyo papaulanan, doon na lang sa ano, Malacanang siguro. Joke lang, joke lang. Baka sabihin natin, ano na naman tayo. Naku, ewan ko sa inyo. Ayan, 'di ba? Anong masasabi niyo dito mga pare, dito sa gustong mangyari ni Hontiveros na gustong ipatigil ang giyera diyan sa Middle East? Parang ang laking bagay ng pagsasalita niya na 'to, 'no, maepal. Meron pang umeepal diyan yung tabingi, yung si Percy Sendenya. Gusto rin daw ipatigil ang giyera diyan sa Middle East. Gusto niya rin po. Putang ina, mukha mo nga hindi mo mapatigil sa pagngiwi, eh. Joke lang po. Sabihin na naman yan, inaano nyo yung mga yung stroke survivor. Pukay lang ina mo. Stroke survivor ka na nga, ganyan pa ugali mo, hayop ka. Di ba? Tangina. Pinagbigyan ka na nga na magkaroon ng pagkakataon na gawin yung tama. Putang ina, ang ginagawa mo, mali pa rin. Hayop kang bakla ka. Anyway, yan ang balita natin ngayon at pag-usapan na natin to mga pare. Ito yung mainit na issue ngayon. Ito yung sagutan ni Representative Congressman Bong Suntay at si Kokey Ridon. Ay, hindi naman sila nagsagutan pero parang sinasabi nito ni Ridon na mali daw yung inopen ni Suntay, ni Congressman Suntay. Naku po. Alam nyo patungkol saan yan? Sa maleta. Nabigyan ka rin ba? Ito tanong lang, nabigyan ka rin ba, Kokey, anak ng bulkan? Kokey, anak ng bulkan, nabigyan ka rin ba ng maleta? Anak ng putya, yung ilong mo, isarado mo. Hindi niya na kailangan ng maleta mga pare para makuha ang pera. Kasi pag siningkot niya lang yung pera, kaya niya na itago sa ilong niya yun. Anyway, panoorin natin ito mga pare. Ad hominem ka na naman, paring RJ, Bakit ba? Pangit, Sama pa ng ugali, dapat laitin yan. Anyway, panoorin natin to. Nagkasagutan ng ilang kongresista sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang dahilan ng sagutang ito, ating alamin sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. There have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay kung hindi sa opisina. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit ayaw nilang pag-usapan to mga pare. Pero dapat natin tong pag-usapan. Dapat talaga tong painitin. Dapat talaga tong tutukan. Kasi alam nyo, hindi naman yung biro. Putang ina, 800 billion di umano ang napamigay o ang nawawala sa kaban ng bayan. So sa tingin nyo, dapat ba tong pag walang bahala lang, pagpikit balikat lang, hayaan na lang natin? Hindi po pwede. Kaya nga, kino-call out natin tong Blue Ribbon Chairman dyan na si Lacson na ipatawag tong mga to. Di ba nung nagsalita pa lang yung mga yan, yung nag-press con pa lang, putya kinontra na kagad nila Ano sinasabi? Parang hindi naman yan totoo, parang peke, ang pangit ng script nila. Putang ina, pangit yan o maganda, dapat pag-usapan natin yan. Putang ina, yung ginawa nyo nga kay Senator Bong, walang usap-usap, diretso kulong Gago pala kayo O eto may akusasyon, may mga picture, mayroong mga ebidensya na nagsasabi na nakatanggap tong mga congressman na to, si Saldico, tsaka yung mga si Romualdez at si Bongbong Marcos, di ba? At hinahatid pa nga sa bahay, may mga ebidensya, may mga picture. So, ano na lang to, sasabihin nyo pag hindi pabor sa inyo, script? Hayop kayo, di ba? Ayan ang masasabi ko sa inyo, hayop kayo.
Utang inang yan. Yung flood control nga natatabunan na, hindi pa natatapos dahil sa kakupalan mo Lacson eh, 'di ba? Ikaw Lacson talaga, bakla ka. Ang inan 'to. Hindi, 'di ba? Hindi pa nga natatapos yung sa flood control project na 'yan, sa mga ghost project na 'yan. Bakit? Ba't hindi matapos-tapos? Kasi pinapaikot-ikot nila yung issue. Nililito nila ng taong bayan kung sino-sinong pinagtuturo. Oh, meron na naman ngayon. Putya, hindi pa nga tapos yung isa, meron na naman, naglalabasa na. Mga hayop kayo. O, di ba kaya nga sabi ko naalala ko yung sinabi ni Senator Bong Revilla nung bago siya makulong eh. Lalabas din ng katotohanan. Ay, ito na yata yun. Utang ina ninyo. Naglalabasan na yung mga baho nila ngayon. Ayan na oh. Tapos sasabihin ito ni Kokey na hindi dapat pag-usapan o nakakahiya pag-usapan. Hindi pa pwede. Putya, dapat pag-usapan yan. Taong bayan ang inapi nyo eh. Ay, pag nalaman ko lang nakatanggap ka ng envelope, Aridon dignan mo. Araw-arawin kitang hayop ka. Sa townhouse. Binuksan ni Quezon City Representative Bong Sontay ang isyu ng mali-maletang pera na umano'y pinangsuhol sa ilang mga kongresista. Batay raw ito sa notarized affidavit ng 18 ex-marines, mga dating empleyado ni Rizal Congressman Zaldico na umaktong taga-deliver ng mali-maletang pera para bayaran ang ilang Kaya nga mga pare, ito ang issue dyan eh. Ito ang tanong. Kung iniisip nyo o sinasabi nyo itong mga Marines na to nagsisinungaling at nagbabasa lang o meron lang silang script, bakit hindi nyo imbestigahan? Para magkaalaman tayo. Ganun lang naman kasimple yan. Imbestigahan nyo, tanungin nyo, gipitin nyo, dikdikin nyo. O kung mali yung sagot, mali. O di ba? Kung tama, yari kayo. Alam nyo kasi may problema eh. Ang problema, baka mamaya sila kasi yung mayayari pag inano nila to. Ganun lang Ganun lang kasimple mga pare. Ayaw nyong i-push. Bakit ayaw nyong i-push? Kasi kayo yung mayayari. Kayo yung maaapektuhan. 'Di ba? Kayo yung mga kupal na naabutan, di umano o na-delibera ng maleta. Kayo yan. Kaya ayaw nyong i-push. Bakit? Kasi makikita yung kahayupan nyo eh. 'Di ba? Yun lang yan 1, 2, 3 lang yan. Ganun lang kasimple yan. Kung ayaw nyo, may tinatago kayo. Kung gusto nyo, sige, laban. Kaya nga, gusto na nating mapalitan to si Soto tsaka dyan si Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee niyan. Tapos si SP na na Senate President to si Soto Dapat mapalitan na walang kakwenta-kwenta eh. Ang ganda pa nung panahon ni ni Escudero tsaka nito ni sino ba to? Si Marcoleta okay pa eh. Samantalang nung eto na, si Lacson at saka si Soto, puta parang gago na yan. sa opisyal ng gobyerno. Pero nang sinubukan ni Suntay na ungkatin pang lalo ang expose, ito ang nangyari. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the this is Honorable bearing. Tay. This Ayan is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegation. Honorable Suntay, there is a point. Ayaw nilang pag-usapan Kinakat Bakit nahihiya kayo sa mga hayop na pagnanakaw ninyo? Nakakahiya na ang Congress sa totoo lang. Utang ina sila halos diyan sa Congress sino-sino mga nandyan nung Ayan 'di ba nakalagay diyan si Abante, si Adjong, sino pa si Fernandez. Sino pa? Sino pa 'yon? Si yun? Pangalan nga nun? Yung si Kimbo, 'di ba? Kayo 'yan. Kaya naman may mga relo kayo biglaan Hindi naman okay naman 'yan. Walang problema kung bumili ka ng mamahaling relo, investment 'yan, bumili ka ng mga magagandang damit, bumili ka ng sasakyan, pero putang ina ninyo, magugulat na lang kami. Ito lang yung sahod ninyo, ito lang yung pera ninyo. Biglang meron kayong milyon-milyon na hindi naman bagay sa inyo. Ikaw Kimbo ang itim-itim mo. Pati budhi mong itim. Tarantado. Ito pa isa paring Abante isang Abante na to, pastor. Utang ina, pastor ka pa man din. Kung totoo man yan o hindi huwag kayong matakot. Kung wala kayong tinatago, ba't kayo natatakot? Ayan, ikaw hoy, magbayad ka ng utang mo. May utang ka pa di umano kay BP Sara, di ba? Hayop ka.
Itong Laila de Lima 2.0 na to, putainan to. of order. Mr. Chair, for point of That enjoys order. the highest Eh, kupal na yan, oh. priority among all the motions. Sige. Madam Chair, this is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with O, di ba? Ganun lang kasimple, ano natin to, pag-usapan natin to. Tangina, impeachment kasi kayo ng impeachment, abubukin ko yung mga kahayupan ninyo eh. Hindi, dapat pag-usapan yan para malaman natin kung ano talaga yung totoo. Kung hindi nyo pag-uusapan yan, kung maglalaho na lang yan na parang bula, punta wala talaga. Ha? Wala talaga, nililigtas nyo yung mga kasama nyo. this point of order. Hindi na nakapagpaliwanag si Congressman Suntay matapos mistulang patayan ng mikropono. Para sa isang kongresista, tila may mali siya Ito pang at gago na laban to. pa sa kamera ang mga pahayag ni Suntay. My understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments. Sa eksklusibo O, totoo naman eh. Di ba may mga picture pa. O kung hindi totoo yan, hoy, Koke Kupal, Ridon, nasargo yung ilong, parehas kayo ni Tariela eh, pukin ng ina ninyo eh. Di ba? Kung hindi totoo yan, bakit nyo pinipigilan? Dapat natin to, i-push natin to, hindi po pwede yung inag-accuse kayo ng Ang ina, may akusasyon na nga sa inyo, ayaw nyo pa patunayan, ayaw nyo pa ituloy. O, anong ibig sabihin nun? May tinatago kayo. kung panayam ng SMNA News, Ayun ipaniliwanag ni Suntay kung bakit niya binanggit sa committee hearing ang expose. Well, alam mo, napaka-importante na if we want to have an impartial hearing, then dapat pati yung mga miyembro na Yes. uupo doon na magde-decide kung boboto tungkol sa impeachment ni VP Sara, magiging impartial rin. O, diba? Kasi boboto kayo ng impeachment ni BP Sara na inaakusahan ninyo na naglustay ng pera. Diba? Yan lang yung sinasabi nyo, naglustay ng pera. Diba? 125 million na lilustay. Pero putang ina, may deliver pala sa inyo na milyon-milyon. Paano magiging nagiging double standard eh, 'di ba? Putang ina, kayo, boboto kayo ng impeachment doon sa isang tao na puta kayo pala nagnanakaw din. Binagbibintangan nyo na naglustay ng pera itong si BP Sara, pero kayo nakakatanggap pala kayo ng pera. O, anong sense? Anong sense na boboto kayo para sa impeachment ni BP Sara kung kayo naman magnanakaw din? 'Di ba? Ayun ang binagbibintangan ninyo kay BP Sara, 'di ba? Nagnakaw, naglustay ng pera. Oh, bakit kayo mag-aakusa sa isang magnanakaw kung kayo magnanakaw? Git ng congressman, hindi lang ang dating Marines ang nagsangkot sa mga kongresista sa umunoy suhulan. Katunayan, git ni Suntay, Oh, diba? na mismong sinabotas Representative Toby Tiangco ang nagsabi na may nangyari umunong suhulan noon nang i-impeach ng Kamara si VP Sara Duterte. Nilinaw din ito ang tunay niyang motibo sa pagtalakay sa Maleta expose. Hindi naman natin hinuhusgahan yung aking mga kasamahan doon. But of course, gusto lang natin mabigyan sila ng pagkakataon. That if they feel that they have been compromised or they Ayun, might be makukal, oh. compromised, mag-inhibit na sila or mag-recluse na sila. Itong nangyari pong sagutan ninyo with Congressman Ridon, ito po yung malaking patunay na yung issue sa maleta, issue sa sobre, ay nakararating po dyan sa House of Representatives. Hindi po nila maididinay na wala silang kaalaman dahil kayo po mismo nag-brought up at ganun po nangyari, naging sagutan, sir. At last, sir, ano po mensahe ninyo sa taong bayan, sa masang Pilipinong sumusubaybay sa mga issue ngayon? Alam mo, MJ, kaya ka nagugulat ako ba't masyado silang affected. Yan, the no? risk kung hindi Yun eh. Masyado silang parang putya kinukontra nyo, hinaharangan nyo yung usapin na yan. Hindi po pwede. Kailangan ng pag-usapan yan kasi putang ina, taong bayan ang inano nyo. Kinawawa ninyo, mga gago kayo. Butan sa sarap ng buhay ninyo. Na inahatid pa sa inyo yung pera, tapos puta kami, lubog kami sa baha. Walang proyekto ng gobyerno. O. Tang inang yan. O, di ba? Tapos ganyan ko kontrahin nung kulangot na Rido na yon. Doon pa lang halata mo na bakit mo kinukontra? Di pa dapat i-open natin 'to mga mga congressman, mga fellow congressman, dapat i-open natin 'to kasi nasisira yung pangalan ng Kamara 'di ba?
nasisira nakatanggap daw yung mga kasamahan natin. Siyempre, magre-reflect sa atin lahat yan na hindi naman tayo nakukuha. Ibig sabihin, lahat pala ng congressman ay magnanakaw. Parang ganon, di ba? Parang ganon ang nangyayari. So, kailangan nating i-brought up to at magsalita na kayo kung totoo yan o hindi. Hindi yung po pwedeng, hindi yung po pwedeng tahimik lang tayo. Yun ang tingin kong gustong mangyari nito ni Congressman Suntay. Pero putya, dinarag kagad siya at parang pinatay ang payata ng camera daw Ay, ng camera ng microphone Babastos, di ba? Ito po yung mga paratang din, they should not be affected. They should not di ba? be defensive on that particular point. Kaya yung sa akin lang, sa ating mga kapwa Pilipino, now, if we want to ferret out the truth, then let's work together and hold people accountable. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNA News. Kasi hindi naman kayo matatakot kung talagang wala kayong tinatago. Putang ina ninyo, ang kakapal ng mukha ninyo. Puta, halatang si Kimbo nga biglang nag-deactivate ng account niya sa Facebook Puta, dun pa lang alam mo nang nababaliw na. Hindi na, alam niyo napapraning na rin yung mga yan sa mga pinaggagawa kasi nila Mapapraning na rin yan. Tangina nyo, nakaw kayo ng nakaw tapos yan nagkakahulihan na, tahimik kayo, ang kakapal ng mukha ninyo. Diba? Yun lang ang masasabi natin, ang kakapal ng mukha ng mga hayop na to, putang inang yan. Pero mo, ilang milyong Pilipino yung inagrabyado ng mga hayop na yan para lang makakuha sila ng pera. Diba? Ilang pera ng mga Pilipino yon yung ninanakaw nila para sa pansarili nilang kapakanan, mga hayop. Inang ina ninyo. Bawat galaw dito sa Pilipinas may tax, hayop kayo, tapos nanakawin nyo lang. Ang saya nyo pala. Kaya nga mga pare, yung sinasabi ko sa inyo, yung sinasabi ni Cayetano na 10,000 kada pamilya, kayang-kaya yun Kayang-kaya yun mga pare, kayang-kayang matupad yun. Alam nyo ginawa ng presidente Benito dahil nga bad trip siya kay Cayetano Pinahiya siya nung 2016 election diba durog na durog siya noon? Tapos anong nangyari? Hindi niya tinuloy. Sinong apektado? Si Cayetano. Kasi ang sinasabi nila, ang sinasabi ng taong bayan at ang pinapalabas sa mga tarantado na di ba hindi kaya, nangako lang si Cayetano, hindi naman pala itutupad. Pangako na lang yung 10,000 na yan. Kasi kayo nag-iisip Kayang-kaya yan. Sa dami ng pera natin na nakikita nyo na, pati yung mga gold reserve bill, sana kaya yun? Di ba? Sa dami ng pera ng Pilipinas at nakikita natin kung gaano kalaki ang pera ng Pilipinas, kayang-kaya naman palang magpagawa ng tulay, mapaayos yung mga kalsada, magkaroon ng mga maraming trabaho, gumawa ng programa para sa bayan. Kayang-kaya sa dami ng pondo Pero saan napupunta yung pondo ng Pilipinas? Putang ina, sa kanila. Sila ang masarap ang buhay ngayon, mga hayop kayo. Samantalang tayo, lumalaban tayo sa kahirapan, araw-araw tayong bumabangon para mag-survive, kung ano-anong ginagawa natin, nagbebenta tayo ng yung iba, nagnanakaw na, di ba? Dumataas ang krimen dahil sa kagutuman, ganyan naman yan Tapos wala pang takot sa presidente, wala takot sa pulis. Kasi nga yung presidente natin lutang. Ano aasahan mo dyan? Eto mga pare, ito yung natin sa balita natin na yung update nga kay Pangulong Duterte dyan sa ICC. Kamusta na ba si Pangulong Duterte? At eto si Kitty Duterte mag-update sa atin kung anong kalagayan ni Pangulong Duterte. Napoprostrate ang mga Pilipino dahil nga hindi pa nakakauwi si Pangulong Duterte. Pero alam niyo na, tuloy-tuloy pa rin yung laban at malamang sana at mapauwi na yan si Pangulong Duterte. Ito, panoorin natin ito mga pare. Dinalaw ni Kitty Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Kitty, mabuti naman ang kalagayan ng dating Pangulo at magana rin kumain. Ngayon lang ulit siya nakadalaw matapos ipagbawal ng International Criminal Court ang pagbisita ng mga kaanak ni Duterte noong gumugulong on confirmation of charges hearing. He was okay, but at first I noticed he had
drier lips and skin than usual. Kada inom siya ng Coke, dapat may few sips of water. And then eventually, after he finished about, say, 3 cups of water, nag-okay naman. Natakot kasi ako kasi medyo mapula yung mata niya. So sabi ko baka dry. He just needs hydration. Madami siyang nakain during the visit. Yung pancake na gusto niya. Kinuwento rin ni Kitty na suportado ng kanilang buong pamilya ang pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi daw nila maiwasang mag-alala, lalo't bata pa ang mga anak ng bise. Sabi ni Kitty, maging si dating Pangulong Duterte may agam-agam din sa pagtakbo ni VP Sara. You know, the misery and agony daw of being president. Sabi niya, look at me now. Sabi niya, ito yung trono ko, like pertaining to the chair beside him. Well, alam namin kaya niya. Alam niyo yung ugali ni VP Sara, mas matapang pa yung tatay namin. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, para Oy. sa pasada ng mga rumaratsyadang balita. So, yan na ang balita kay Pangulong Duterte. Medyo ano daw, okay naman si Pangulong Duterte at medyo siguro dahil matanda na. Ganyan lang at syempre, hindi may iwasan dahil nga malungkot. Siya lang mag-isa doon. Alam nyo ba lagi ang umaalis si Pangulong Duterte, lagi ang paikot-ikot. Kaya nga 'di ba meron statement si VP Sara na sinasabi niya somehow okay na rin si Pangulong Duterte na nasa dahig. Bakit? Kasi nung nandito siya sa Pilipinas, hindi kami magkakausap, magkakapamilya. Hindi kami magkita-kita dahil nga sobrang busy at syempre si Pangulong Duterte paikot-ikot. And this time, somehow okay naman daw, sabi ni VP Sara dahil nga nandun lang siya, hindi siya makakalis. Alam namin, pag pumunta kami doon, na mamimit namin siya. So, ayun ang mga punto ng mga pamilya Duterte. At syempre, hindi natin maiiwasan na malungkot din yung mga yan. Syempre, tatay nila yun eh. Diba? Kahit naman yung sinong tao, yung tatay mo eh. Pero na lang, kung tatay mo, si Norman Mangusid. So, okay siguro makulong yan. Pero bilang isang kagaya niya ni Pangulong Duterte, kung paano o kung gaano ka galing yung mga anak niya ngayon, dahil yun din dun sa tatay nila na nagturo sa kanila kung paano maging isang tunay na Pilipino, di ba? Tunay na tao at para makamasa. Ramdam naman ng mga Pilipino kung talaga makamasa ka o hindi. Tignan nyo, putang inang nyo. Si Bongbong Marcos, di ba? Alam ng Pilipino na walang kakwenta-kwenta yung presidente natin. Kaya nga sinasabi natin di ba? Yung mga bumoto kay Bongbong Marcos noon, hindi pa nila alam. Although alam naman natin, yung mga banateros, alam naman natin na walang kakwenta-kwenta yung presidente na yan. Walang kwenta yan si Bongbong Marcos pag naging presidente. At eto na nga, lumabas na, kitang-kita nyo at galit kayo ngayon. Di ba? Okay na yon, sige. Pass is pass. Tapos, eto na nga, nung mga panahong yun, hindi pa nakikita ng mga tao na si Bongbong Marcos ay magnanakaw. O sabihin na natin corrupt na walang kwenta, tanga, bobo, inutil. 'Di ba? Hindi niyo pa alam 'yun kasi hindi ko naman binoto 'yan eh. Pero nung nalaman niyo na ganun siya, iniwasan niyo na nagalit kayo. Pero ang kakamping, mga pare, putang ina, nung nalaman nilang ganun na si Bongbong Marcos, kumampi pa sila. Hayop, 'di ba? Palakpakan. Puta kung parang ano lang yan eh, kung nung nalaman nyo na kapareho nyong magnanakaw yung si Bongbong Marcos, ay putya, tropa natin yan. Diba? Kasi sa isang magkakaibigan, mga pare, pag nalaman mo yung kaibigan mo, puta adik, layuan mo na yan. Kung hindi ka naman adik, diba? At puta, ayoko sumama sa inyo, baka mapagkamalan akong adik, baka mapatay pa ako, mahuli pa ako. Kasi kasama ko mga adik eh. O ngayon, ang kabaliktaran naman ng dilawan o yung mga pinklawan na yan, nalaman nilang adik yung tropa nila. Putya, adik ka? Uy, pares tayo! Tayo na yan, tropa tayo, tara! Session tayo, session. Oh, ganon, parang ganon mga pare. Ganon ang paliwanag. Simpleng paliwanag doon sa kabuisit, dyan sa pinklawan na yan. Kaya kung bakit sila camping ngayon kay Bongbong Marcos. Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa atin. Hanggang dito na lang muna
ang ating video. Kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga video. Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV sa YouTube at Paring RJ Banatero sa TikTok. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. See you again next time.